Ang pag-uusapan natin ngayon yung mga challenges ng relationship. Oo, parang nag-evolve nga ba ang love, di ba? Parang through the years, ganyan, pare-pareho lang ba, di ba? Kasi ang dami talagang challenges pagdating, especially pagka-marriage, ganyan. Totoo. Many types of relationship. Di ba? Maraming challenges. Marami. Tayo ba partner meron? Alin? Relationship. Diba? Relationship tayo, pero may challenge ba? Parang wala kasi we complement each other. And or if meron man hurdles, halimbawa, iba yung take mo sa bagay, iba yung take ko, we talk about it. That's Yun the good thing, di ba? Oo. Kasi some people are parang afraid to actually offend others. Pero ang hindi nila naiisip is that by being open and saying it with respect, yun po kasi yung kulang madalas. 'Di ba? Kaya nagkakaroon kayo ng disagreement, kaya takot kayo. But if you come from a space of respect and openness naman na, halimbawa magkaiba kayo ng view, hindi naman pwedeng isa lang ang tama or ganito, then it works for you, 'di ba? Just be open. Ang tama yon, being open at saka yung less expectation. Oh, yun, 'di ba? Especially yung mga ang tawag niya, sobra naman ko baka pag-expect ito. Diba? Oo, saka respeto lang, 'di ba? Naniniwala ako, partner, kahit whether anong type na relationship, sa work, sa bahay, or even a romantic relationship, basta may respeto at yun ang pinaka-core nyo, hindi kayo mag-aaway. Pero alam mo, partner, minsan dumadating din sa yung argument na talagang, alam mo yung parang, siguro, ang dami kasing factors Siguro isa-isahin natin, partner, mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng challenge o yung mga challenges na yun. Depende, ano relationship ba muna ang pag-uusapan natin? Anong klase? Hindi Sige. Siguro intimate relationship. Meaning jowa or asawa. Okay. Oo. Based on research, o talagang naghanda ako para dito. Wow, may Hindi, narinig ko to sa India kasi may nag-present ng isang global scale. Based on research, partner, ang pinakamadalas na pag-awayan ng couples worldwide ay pera. Yes, pera siya. So, that's one of the issues. Now, tatanungin natin, bakit pera? 'Di ba? Bakit nga ba pera? Kasi hindi ka mabubuhay sa pagmamahal lamang. Correct. And hindi totoo, 'di ba? Totoo naman, 'di ba? Oo, 'di ba? Hindi ka naman bubusog ng love lang. Oo, hindi ka naman mabusog ng love lang. Totoo. But putting it in the context of the relationship, syempre sa una, partner, 'di ba, para medyo, ano ba yung tawag dyan? Honeymoon stage, 'di ba? Yung parang sabik pa kayo, love, makes the world, di ba? And makes the world go round. However, as years go by, you become more practical and, sabi mo nga kanina, parang attuned to reality. Parang ito yung realidad natin. Magkakaanak na tayo, may ganitong gastusin, tumataas ang bilihin. So, right now, hindi na pwede yung dating setup. Halimbawa, kung si lalaki lang nagtatrabaho. Or si babae lang ang nagtatrabaho. Or pareho silang walang trabaho at umaasa lang umaasa sa mga magulang nila. Diba? Or nagtatrabaho man sila, kulang naman para sa mga anak. So, it becomes a big problem for these people. Tama. So, kaya yun. pera talaga is one of... Pero alam nyo, ito lang yes, that is the number one, diba? Correct. Na challenge ng mga couples. Pero it should not stop you from loving. May tanong ako, partner, bakit sa tingin mo nahihirapan yung ibang couples na aminin na may problema sa pera? Hindi ko alam. Ganito po talaga pag walang problema sa pera yung mga natin, mga kasama natin. Hindi ko. Okay. Judgment, partner. Judgment sa sarili nila and how they were brought up. Halimbawa, medyo tabu sa bahay ang usapang pera, or baka ma-offend, or baka dati may history ng, alam mo yung pinag-awayan yan. Di ba may mga ganun tendency, lalo na parang, huwag natin pag-usapan yan, huwag tayo mag-away sa pera. They leave it as is. Nagiging passive-aggressive. Oo. Tapos biglang pag nandyan na, putok. Di ba? Hindi, tsaka lalo na pag kunwari, yun nga, kasi nga, is a common problem nga, yung pera. So, correct. Nakikita nila, maraming nag-aaway because of money. Dapat hindi yan ang maging rason kung bakit tayo nag-aaway. Oo. Pero, ang hindi nila napapansin, kahit na sinasabi nila yun, siniset aside lang din nila. Yeah. Ang dapat na i-consider doon is yung, mahirap din kasi aminin mo, partner, di ba? If you love someone, kahit ano pang relationship yan, mahirap minsan, tatansyahin mo yung sarili mo kung paano ba niya i-accept. Diba? Pag nagsabi ka na, okay, reality check,
kailangan po natin magtrabaho ng mas marami or hindi pa natin kaya mag-anak, di ba? Ganyan. Yun. Alam mo, totoo yan. Ang dami kasing factors talaga eh. Sa totoo lang, why yung, for example, itong finances, bakit nga ba yan ang nagiging issue number one? Oo. Because, syempre, baka you made some wrong decisions in the first place. Correct. For example, ang nakita mo lang, gwapo siya or maganda siya. Oo. Hindi naman Kinilig ka na, diba? Oo, hindi mo na-realize, tumatanda din naman yan. Oo. Pungulubot din yan eventually. Oo, Tapos diba? kaya naman may ugali yan talaga na, or may mga taong sadyang hindi sila, they're not for the workforce. You know what I'm saying? Oo. May mga ganun eh. Meron din ako ipapasok dyan sa mga relationship, dahil intimate relationship, yung mga prenup agreement. Ayun. Di ba? Ayun. Parang Ikaw ba ito, partner? Oo. May question ako Ayan na. Pag pinapirmahan ka ng jowa mo na mas mayaman sa'yo ng prenup agreement, pipirma ka? Oo. Pipirma ka? Bakit ako pipirma? Oo. Kasi una, I'm sure, di ba? Oo. Bago pa kami magkatuluyan, na-assess na niya kung anong kalagayan ko sa buhay, anong kalagayan sa buhay. Hindi naman ako naghahanap ng susuporta sa akin eh. Kasi alam ko kaya ko yung sarili ko. Now, ang basis lang naman ng prenup is whatever happened to you before the marriage. Tama ba ako? Oo. Kasi Actually, during, depende. Kasama ba pati during? Oo. Prenup pa ba? Prenup nga. Hindi, ibig sabihin. During up na. Hindi, whatever I acquired. Whatever I acquired nung single pa ako. Okay lang yun. Pwede kong sabihin, this sa iyo. Oo, sa yan. And yung mga kinikita ko. Before, oo. Oo Whatever naman. that is, diba? Oo naman, kasi remember, assuming lang naman, bawa 10 years na kami bago pa ikasal. Example lang. Wow, bongga. Kanina, madre. Hindi pa Sorry po. ubos. Di ba? Yeah, di ba halimbawa ganon, di ba? Halimbawa 10 years na alam mo na more or less yung kabuhayan ng isa't isa. And yung capability to earn. Yeah. So that shouldn't be an issue kasi during the time na nagkakilala kayo and you're together, di ba? Pareho naman kayong merong earnings eh. Bakit magiging issue? Ba't bigla mo aangkinin ngayon yung naipundar niya? Yun lang yung point ko ha. Yun lang yung point ko. Yun lang yung point ko pero, as kung ikaw naman, it's the other side of the coin. For example, you're more, well off than the partner. Nakaka-LL. Oo. Parang ikaw, di ba? Tapos. Papapirma ka? Prenup? Ako naman to ha. Ako naman to. Okay. Ikaw ba magpapapirma ka ng prenup? Kailangan ba? Yeah. Yun naman. Again, magkaiba. Huwag niyo sabihin na contradictory ako kasi magkaiba pong konsepto yun eh. Oo nga. Pipirma ako kapag feeling niya kailangan, di ba? Pero ako, ang stand ko dyan, kailangan ba? Kasi I wouldn't get married to a person na alam mong, na sure ako na, alam mo yun, mamahalin ako ng buong buo. Ako never had a prenup. Wala akong prenup. Di ba? Bakit? I trust the person. I know na exactly. He's not loving me because of ako din ganun eh. 'Di ba? Exactly. Would I get offended if nagpapirma sa akin? No, kasi you may have reasons that alam mo 'yun, I won't understand, but it doesn't mean I would love you less. Yeah. 'Di ba? Hindi naman yung properties mo yung papakasalan ko eh. Iba naiinsulto kasi. Totoo naman kasi kung mahal, walang tiwala, ganon, 'di ba? Bakit ang basis ba kung bibigay niya sa iyo yung mga napaghirapan niya? Hindi tsaka partner, 'di ba? Prenup naman 'yun eh. For example, kunyari tayong dalawa mag-joke partner, no? Nakakatakot 'yun, 'di ba? Sige. Kunwari, marami. Meron nag-comment, Frida, babasahin natin to, ha? Sige. Ito. Tinakot mo, nawala tuloy. Ayun, partner, kunwari, mag-joke. Tapos papipirmahin mo. Kakabalik ko lang, ha? O kaya papipirmahin kita, partner. Di ba? Di, kunyari, something happens to me, knock on wood. Tapos biglang, bago pala yun. Lahat pala nung or not even siguro lahat, siguro a portion, maybe 75%. Nasa pamilya. Sabihin ko, ito, para kay Mike. Okay. Diba? I mean, thank you. diba? Diba? It doesn't really matter kung nagpirma ka Oo. Diba? Walang, again,
you didn't fall in love with the person dahil, Because of hopefully money. ha, Oo. hopefully, yun yung sinasabi natin Kasi meron din namang ganun. Oo, di ba? Pero again, yun nga yung tanong ko, kailangan ba? At saka For what ano yan- reason? Ayan, partner, ano yan sometimes it's not just the couple who are involved in involved in the in this prenup thing. Sometimes it's the entire family. Correct naman. At dahil dyan, babasahin muna natin ang comment mula kay Heidi Alvarez. In prenup, what's yours is yours, what's mine is mine. But upon passing, naku, medyo technical to, kinakabahan ako. Parties have the right to inherit from each other. Oo nga. Upon passing nga. So, ganun? Oo. Kahit Diba- pumirma ng prenup? Tama ba, Heidi? Hindi. Ibig sabihin yung ano yun. Property relation lang naman po ang inaayos sa prenup. Yung property relation. Ibig sabihin yan, for example, what I have put up before the marriage, akin lang yun. Gets naman. Kunyari, I have a business, ganyan. Akin lang lahat, pati the proceeds, the building, bakit ko na maangkinin, di ba? Ako lang naman to. Oo, di ba? Pero, kunyari, tayong dalawa, we put up a house. We bought a house. That's different. That's different. Atin yun eh. Or even if I buy something on my own. Correct. Kunyari, bumili ako ng mga jewelry, etc., whatever. O kaya resort, ganyan, partner, di ba? During the time na kasal na. Yes. At something happens to me, that property goes to you The and spouse and the my kids. heirs. Sige. Ang pinag-usapan, ito muna mga challenges. Sige. Una yan, isa pa lang yun, no? Oo. Ang dami nating input doon sa... Isa pa lang, Hindi ko kasi binigla mo sila doon sa magjowa. Isa pa. Ano yung pangalawa? Sige. Ano pa, ang isa pang pinag-aaway ng infidelity. Oo. Actually, next daw yun. Naman yung 100%. Yan. Infidelity, Totoo. partner. May ako dyan, may tanong ako sa'yo kasi ito laging tinatanong sa akin to ng whether ibang kliyente, ibang tao, those who have experienced cheating per se, iniwan sila, ganyan. Would you consider texting someone or looking at... Yes, agad. Okay. Mag-break daw po muna kami. Yes, why? Hindi talaga texting. Ito texting sige, another person. Pero, ito kasi, depende sa konsepto. If you're just texting because, ano lang kayo, friends lang kayo. Pero texting because, ikaw lang nakakaalam nito, partner eh. Meron ka bang may kilig factor ka ba? You want to connect? Depende sa intention. Yes. Okay. Depende sa intention. Pero hindi masama kung nagte-text. Hindi masama. Oo, basta clear sa'yo. Basta clear sa'yo. Paano kung hindi clear doon sa kabila? At saka clear sa kabila. Okay. Dapat clear sa kabila. At saka ito, may consideration yan. If the partner, medyo parang nagsiselos, ibig sabihin, that's another issue, Siyempre, there's an issue there, bakit siya nagsiselos, diba? Ibig sabihin, hindi siya secure. Correct. Diba? That's another issue. Pero, since yun ay nagiging cause ng inyong what should you do? Parang ganon. Oo. Diba? Parang dapat, hindi na. Oo. Diba? Consider mo din, at the end of the day, if you're in a relationship, diba, ang priority nyo, diba? Kayong dalawa. Kayo, diba? And your Sagabal individual growth also. Yeah, sagabal na nagiging sagabal na siya. Yung whatever you're... Kasi, reason na nagte-text kayo. Hindi tsaka partner, that's stealing away some time from the relationship, diba? Totoo naman. Kung kunwari, talagang you are kaya nga ang hirap kung kunwari ikaw babae o ikaw lalaki, your whole entire being is dedicated to your relationship. Tapos biglang all of a sudden you'd know na bakit ganon? Nagsi-steal away siya ng mga a minute or 2 or 3 or 5 minutes. Diba? Lalo kung nagiging frequent. Correct. To text someone. Lalo na kung gabi. Di ba? Lalo kung gabi. May pa-excuse me pa. Oo, diba? Biglang pag nag-ring ang telepono, nawawala sa mesa. Oo, diba? Yung mga ganon, para bang feeling ko, oops, there's something that you're hiding. If it's something that's hidden or something that you want to hide, meaning you're not okay to correct. Okay. Pero dapat i-remind natin sila, if you already know that, there's nothing wrong with asking respectfully. Tapos kanina, di ba, binabanggit ko nga, depende nga sa intention. Oo. Kung kunwari, ang ka-text mo or kausap mo sa phone, may parang, may paganyan-ganyan ka na. Parang kinikilig ka na. Tapos parang, it's taking too much time already. May parang, meron ka ng, medyo na i-involve ka na ulit.
parang ganon, either ulit or nai-involve ka na, then I think that's where you draw the line. True. Pwede rin partner na have the initiative to explain after. Example, di ba? Nandun, magkatabi kayo, may ka-text ka, ang tagal-tagal, tawa ka pa ng tawa. Di ba? Di ba? Parang sira. Di ba? Kung wala ka na maitatago, pwede mo namang sabihin. Di ba? Na parang, nag-message sa akin yung ganito. Kasi sabi niya ganyan-ganyan, ganito kami dati. Kung secure yung partner mo, dapat maintindihan niya na parang, sinabi nga sa iyo eh. Tama. Di ba? Huwag mo namang girahin na parang, kinikilig ka, ganyan-ganyan. Alam mo, kung may tinatago, hindi naman po sasabihin eh. Ako lang yun Meron ding yung sinasabi mo kanina, you ask politely. Totoo. Or respectfully. Ako, kunwari, may weird, no? Kunwari, ito, experience ko na lang. Mahirap mag-experience ng iba. Pwede naman. Pwede rin naman, di ba? Ito, for example, may ka-text ako. Di, syempre, nakupo ako sa sala. Busy-busy ako, nagte-text ako. Tapos tatanungin niya, sino yan? Abay, sasabihin ko talaga kung sino. Correct. O, sabi ko, hindi, may nag-i-inquire tungkol sa ganito. O kaya naman, Tama naman. Si ganito, nagte-text, ganyan. O, tungkol saan? I just have to let the person know what is it about. Kasi baka mamaya isipin niya, for as long as maganda ang pagkakatanong, wag po laging confrontational. Kahit ano pang nararamdaman nyo, kahit may gut feel na. Tingin nga ng telepono mo. Sino yan? Or aagawin nyo bigla. Diba? That's intrusion ng privacy, number one. Uy, totoo yan, no? Diba? Parang kahit na mag-asawa po kayo, ako lang to, partner, naniniwala ako, kailangan meron pa rin kayong, some sort of privacy as individual. Kahit na mag-asawa po kayo. Oo nga. Okay? Meron din. Kailangan ng space. Diba? Kailangan mo ng space. Oo. Kasi mas healthy eh. Diba? Actually, may times, for example, na syempre lagi kayo magkasama. Correct. Diba, no? Tapos biglang manonood siya ng TV mag-isa, hindi ka aayain. You give that person that space. Baka gusto lang niya mag-isa. Oo, di ba? Pwede mo rin naman sabihin na Uy, nanonood ka, ba't di ka nag-aya? Ano ba naman yun? Don't take it na parang dahil sa'yo. Di ba? Pwede, hindi ba pwedeng, nabuhay po kasi ako ng, let's say, 40 years nang wala akong kasama everyday na. Di ba? So, pwedeng ganin din. Pwede mo naman sabihin na, ano yan? Pwede ba ako manood dyan? Tabi tayo. Ganun. Pwede naman, di ba? Pwede ka rin naman mag-good evening, kagaya ng sinabi ni Euphemia Barriata. O good evening. Basahin natin itong mga taga-Facebook. Oo, ayan. Taga-Facebook. So, pwede rin naman yun. Again, at the end of the day, kung ano man po yung nararamdaman nyo, don't let it get in the way of the relationship, lalo na kung medyo negative ang nararamdaman. Ito pa, ang isa sa mga pinag-aawayan ng mga couples na pwedeng mag-evolve at pwede rin ma-overcome. Sex. Fact of life, diba? Okay, but again, lilinawin din po namin, it shouldn't be the be-all and end-all of everything. Kasi as time goes by, much like love, nag-evolve din po ang sex life ng isang tao. We're talking as adults here, okay? Baka yung sex therapist ng natingan namin. Okay, nag-evolve din yun. And you should be ready to understand na magkaiba rin po ang sex drive ng lalaki at babae. Tama. At saka ano yan what you have to be open about ano yung needs. Yes. Alam mo, ito partner. Madalas ko naririnig to some people who come to me and ask, nangyayari daw ba yung, ito kasi gusto ko, ito pangangailangan ko. Parang yun yung dialogue pag namangangaliwan di ba? Prelude na hindi mo kasi mabigay yung halimbawa lalaki ako, babae ako, di ba? Ganon. Lalaki ako, babae ako. Kailangan ko to, ganon. Hindi mo maibigay, kaya sa iba lang, ganyan. Again, at the end of the day, ang tanong ko lang naman dyan, balikan po natin yung time na nagliligawan pa lang kayo or yung pinili niyo maging asawa ng isa't isa. Ang dahilan po ba nun ay sex? Yeah. Yun lang po ba? Actually, yan? Each time na nag-aaway kayo, ako, I do this. Why do I love this person? Totoo yan. At saka minsan yung iba yung tanong na why did I love this person in the first place? The positive side of it, hindi yung, bakit ko nga ba minahal to? Totoo. Na parang sabi ko nga, di ba, partner dati, parang find new reasons to fall in love with the same person every single day. Actually, may mga iba nga na parang ang nagiging result, naku, umuwi ka na nga sa inyo.
Oo, 'di ba? May mga ganon. Walay na nga tayo. Oo, 'di ba? Pero again, balikan natin yung yung konsepto ng sex na pinag-uusapan natin kanina. Ang ano lang naman diyan, partner, is at the end of the day, magsusurvive po ang love ng walang sex. Yeah, Kasi, tatanda din kayong pareho. Diba tatanda din kayo pareho? So, the best thing to do is not take it against yourself na ikaw isip mo, ako ayaw na niya sa akin, sawa na siya sa akin. No, maybe it's the body telling, alam mo yon, the person na hindi na talaga. Hindi na talaga. Or, nag-evolve ang love, mas gusto talagang intimacy in a different way. Diba, pwede naman yun. O mas gustong cuddling, gusto mag-holding hands, gusto kissing, it's okay. So, don't jump into conclusions. Ay, meron na tong iba. Or ako to, ayaw niya ako, di ba? Dapat pag-usapan nyo. If it involved and you've seen naman na consistent na talaga naman nag-involve, tanggapin nyo kung mahal nyo talaga yung tao. At saka kung mahal nyo talaga. And never force. Never force. Never force. At saka yung salita na, ito kasing kailangan ko. Oo. Dalawa naman tayo sa relationship. Paano naman ako? Kailangan mo hindi naman ako sanay sa ganyan. Exactly. Diba? Sino ba yung minahal nyo? Ay, babalikan uli natin yun, diba? Ano ba yung minahal mo sa akin? Kasi kung yun, again, diba? It boils down to respect. Totoo, respect and understanding and compromise po sa relationship, very important. Yan. Ito pa. Ito, isa sa pinaka-basic. Ang communication. Totoo. Ikaw ba, partner? Ikaw ba yung tipong, andito na ako sa ganito, ganito na. Ano yung reporting for duty, check-in, time check. 6:50, nasa gym na ako. 12 noon, kakain ako ng ganito. Pipicturean ko ito. May pa-picture pa yung iba, partner. Hindi ako reporting for duty, okay? Ako, I share things randomly. Hindi siya oras na. But sometimes, if I wake up, kasi morning person ako, so it's expected I would message pag umaga. Good morning. However, it doesn't mean na parang, okay, ganitong oras, ganito, ganyan. Ano naman pakialam mo kung kumain ako ng halimbawa, kari-kari ng lunchtime. Hindi, tsaka diba, partner? Diba? Kaya at the end of the day, pag mag-uusap na kayo, merong something na pag-usapan. Diba? True. Maganda yon. Now, yung sa problema ng communication naman, again, don't assume na kapag na-busy yung partner nyo, meron ng iba. Pwede naman kasing hindi kayo ma-text kasi may nangyayari din sa buhay niya. Oo nga. Diba? Huwag magduda. Umiikot din ang mundo niya. Oo. Totoo. Huwag magduda agad na bibigyan nyo ng 31 missed calls. Saka, hiwalay na tayo ng mga 50 times. Diba? O kaya partner yung nalaman mo lang nakasama niya ay opposite sex. Sa lunch. Totoo. Kanyari, gano'n. No? Or with a group or whatever na hindi sinabi sa'yo. Magduda ka na. Diba? Again. Parang dapat kung biglaan naman, may justification dyan. Kung biglaan at talaga naman halimbawa, business, sinama ka ng boss mo, kinakausap ka na, paano ka magte-text? Sandali lang, boss. Boss, wait lang kasi magbe-break na kami. 50 na yung message sa akin. Diba? So, during those... Maghihiwalay na kasi ako, partner, ang take ko dyan, gaano nyo ba ka-trusted ang isa't isa? Yeah. Diba? For you to feel secure na kahit hindi nag-message sa akin to, diba? We're doing fine. Pero ito, partner, may mga iba din na despite na ganyan siya updating sa kanyang partner, still, nagiging, siya, ang tawag dyan? Unfaithful. It all boils down to the intentions. Diba? Again, pwedeng yun naman ang strategy ng isa. Hindi ko papakita na may kulang. Pero or gagawa people living in a double life. Parang diba? Parang ganon. Pero again, at the end of the day, dalawa kayo eh. Diyan papasok communication. If someone feels that something's different, there's nothing wrong asking respectfully. Tama. Minsan kasi, yung mga in a relationship, not all, kasi may mga iba talaga na hindi mo makikita correct yung difference. Correct. Parang it's just like in an ordinary thing. Pwedeng tumatanda na kayo. Pero may mga iba na minsan nagkakaroon na nga ng mga pagbabago, partner. Pero you just let it go. Ayan. Diba? Parang, ikaw ba agree ka sa ganon? Yung parang matanda na tayo, wag na natin pag-usapan to. Hindi. Sige, explain mo yan. Gusto ko lahat parang, ay sorry. Pagka gusto ko yung, when something's wrong,
or something is not good or doesn't look, smell like, di ba? Pag-usapan natin. Pag-usapan natin. Kasi pag lumaki yan, eventually, kunyari, pag pinabayaan natin yan, eventually lalaki yan. Pag lumaki yan, mauungkat. Di ba, nung 19... Oo. Diba? Ilang beses mo nang ginawa to. 1, 2, 3, 4, 5, meron baong. Naka-logbook, partner. Oo. At diba, nagsinungaling ka sa akin nung ganito. Wow, di ba? Ayun. Again, dun na papasok kayo. Ito-tweak lang natin ng konti yung pag-usapan. Pag-usapan nyo pa pag ready po kayo at stable ang emotions. Yeah. Huwag pag-heightened. Halimbawa, may nafe-feel na kayo na medyo nagtutuda ako. Pababain nyo muna. Kasi it wouldn't do you any good. At saka parang, ako meron akong ginagawa lagi. Pag kunyari, I feel na parang I'm so vulnerable to say things. Sasabihin ko, please, wag muna tayo mag-usap. Ako din. Baka kung anong sabihin ko that I might take it back. Or you might regret. Ako umaalis ako. Pero sinasabi ko talaga muna, before, wag mo muna ako. Kunyari, wag muna tayo mag-usap, wag muna tayong, wag muna tayong mag-usap, whatever. Aalis muna ako if I need to go out. Wag mo susundan because I really need some space. Kasi pag nakikita pag nakikita ko partner, baka natitrigger ka Natitrigger ka. Correct. Tapos pag may sinabi siya, matitrigger ka din. Oo. Diba? Pag hidden na emotions nyo po, nabablur po yung reasoning nyo, ha? Oo. So, dapat, muna, let it settle. Kumain ka muna ice cream. Oo. And ako naman, meron akong disclaimer kahit kanino, even friends, family, and loved ones. Lagi ko sinasabi, just give me 10 minutes pag galit ako, I'll be fine. 10 minutes, partner. Nakaprogram na utak ko. Ako din naman. Go na to. Okay na. Parang, hindi naman parang wala nangyari, but I would talk to you, alam mo yon in a very, calm way. At saka partner, may time ako na parang, even at work, may time akong gano'n na parang, ano ba to? Ganun. True. Ano ba to? Parang paulit-ulit na lang. I say it in a nice way. Tapos, pag ganun pa rin, paano yun? Ano ba to? Ano ba? Hindi ganun talaga, partner. That's how I sound. Ano ba to? Paulit-ulit na lang tayo. We have been doing this for many years. Correct. Pero ito pa rin yung problema. What's going on? And then, syempre, tahimik sila, di ba? Tapos, biglang, alam mo yung parang, break na nga naman. The last time I was angry at the group, ganun din ako. As in, sinabi ko talaga, labas muna ako, let me know, message nyo ako pag okay na kayong lahat. Oo nga. Ganon. Actually, yeah. Ganon. So, kumbaga, binibigay ko yung bola sa kanila to realize, diba? And myself, the space. And then, tsaka partner, anong reason, hindi yung basta na lang nagalit ka. Correct. Bakit ka ba nagalit? Which part of this conversation na nagalit ako? Then I will tell you why and what I was expecting. And then, is it yung expectation ko ba was rational or hindi? Totoo. Diba? And then, aalis ako. Tama diba? Yun. Ako, when I come back, I even ask for okay na ba permission. Kayo? Ganon. Parang, can I share what I felt? Kaya I left. Parang good. Ganon. Yeah. Yun. That's also nice. Diba? Apply to any relationship. Apply to any. Yes. Ito pa, partner. Meron pa dito. Napag-usapan na natin yung fine. Ito. Vice. Ay. Buti na lang ako, wala akong vice. I'm so proud. I think. Walang vice, Mike Celius, gano'n. Wala. Very clean living po ako ngayon. Totoo, talaga. Partner. Ako din. Matagal na. Sigurong, ako age 24, nag-mature na po ako. Proud din. Partner ako ito, nagsigarilyo ako when I was high school. I think we all did. I think yeah. Pero talaga ako, chain hanggang college. Tapos nung namatay... College, yes. Tapos nung nagsabi yung dad ko na, actually, nung na-diagnose yung dad ko, may lung cancer, lahat kami nag-quit. Magkakapatid. We didn't all know. Ito funny. We didn't all know, lahat kami nagsisigarilyo. Oo, funny, diba? True. So, nagka-bookingan kami nung sinabi na nung eldest namin na, si dad merong lung cancer, we have to give time, blah, blah, blah. Correct. Sino ba sa inyo nagsisigarilyo? Lahat kami, kami. Lahat, diba? Totoo. But that's a phase naman sa natin talaga. Pero super yun. After that, nag-try ako ulit when I was already in media. Pero not so long. Kasi nga feeling ko parang, it's not for me anymore. After that, wala na. Siguro, last na ko was, magkakabungis ka na tayo. 1995, 96, ganun. Wala na.
Bigla ako ano bang buhay ko? 95, 96 partner. Grabe ka naman. Ayan, 95, 96 partner, wala na. O, ano ng taon ngayon? Correct, di ba? 20. Basta ako 24 ako noon, very clear sa akin yung reason partner. I used to drink a lot. Kasi dumaan ako doon sa Facebook. Ako to aminin ko kasi very naman tayo authentic di ba? Bakit naman tatago pa yan? Wala. Tatago pa ba? Parang alam nila na it's okay. Yeah. I went through, bar hopping when I was in college, UP, di ba? So, college hanggang 24 po. As in, para ako nagpakawala na to the point, yung mga bars na pinupuntahan namin, malate pa nun, partner. Ay, wow, malate, partner. Malate pa nun, guys. Yung mga nakaka-relate dyan, Okay. So, meron ako... Quezon City lang. Malate pa nun, di ba? From Quezon City to Malate. Yung mga bars na pinupuntahan, pagpasok ko, alam na yung name ko, alam na yung order ko, may space na ako. Mayor, di ba? Wow. What changed was that I woke up one morning with very bad hangover. Yung parang mamamatay ka na sa sobrang sakit ng ulo mo. Na nag-wonder ka kung buhay ka pa or mga ganong level. And that made me think na parang sa sarili ko, internally, sinabi ko, pag naging okay ako dito, hindi na ako iinom talaga. Hindi na ako uulit. Totoo. It changed me. So now, I still drink, pero socially lang. Parang halimbawa, if I'm with really, really, really close friends, diba? Ako yung parang drink na, hindi na nga, partner, kasi kunyari, wine. Mag-ano tayo, wine, ganyan. Hindi ko siya mauubos. Ganon. Pangit ako uminom kahit wine. Hindi ako talaga. Parang ginagawa kong tubig. May magastos akong kasama sa... Mayroon ako isang doktor kasama nung, parang 2 years ago yata to. Parang sabi ko, party, ganyan. So, nagdala siya ng drink, ganyan, in mix with some other things. Tapos biglang, nagtaka siya, bakit hindi ka nalalasing? Sabi niya gano'n. Sabi ko, kasi, hindi ko alam, sabi ko, pero, hindi ko alam kung paano ko na-handle yung ganyan. Pero pag, I know when to stop. Oo naman, ako din. I know when to stop. Oops, teka lang, hilong-hilo na ako. Okay. Ako, ganun lang din. I mean, I drink na, pero socially, unlike before na talaga alam mo yon na hindi mo na alam kung paano ka nakauwi. Isa yan sa mga substance. Alcohol, cigarettes, and drugs. I'm so proud na never ko po talagang tinangka mag-drugs. Ako din. At saka yung isa pang vice partner, sugal. I'm so glad also na hindi. I mean, nakapag-try po ako ng slot machine dahil na-curious lang ako sa Macau, di ba? Pero other than that, wala po. Partner? Hindi. Tapos hindi ka na nag-try. Magkano lang naman yun, friend? Ito pa. Isa dito na yung child rearing partner. Oo. Ayan. Lalo kung may anak. Oo. At saka kung may mag-aanak ba. Alam mo, issue yan. Sabi issue ko nga, kinuwento ko dun sa saan ba ako nag-chika nito? Parang, sa halip na pag nagpunta ka ng mall ngayon, yung may mga stroller, hindi po bata ang laman. Oo, aso. Minsan pusa. Ay, pusa? Oo, ang bait ng pusa. Ay, pusa. Oo, di pa ako nakakakita pusa. Oo. Meron pa yung sumusunod lang yung pusa sa kanya na but it's a different context altogether. Pero kasi yun din kasi yung trend ngayon. Na some people, kasi sa sobrang mahal. Ang tawag nga nila fur babies. Parents. And fur parents. So sobrang mahal ng ng pagpapalaki. Pagpapalaki. Minsan, hindi na rin nagkaka-agree ang mag-asawa or mag-jowa kung paano papalakihin kasi magkaiban sila ng kinalakihan. At kung magkakaanak. Oo. Diba? Isang issue yan Kasi, diba, ito, according to the Bible, ang isa sa mga rason kung bakit ka dapat mag-asawa ay dahil pa magre-reproduce, magpa-procreate ka. Oo. Diba? Pero ngayon, ang gusto ng mga tao, based sa studies partner, yung mga younger people ngayon, mas mahalaga sa kanila ang freedom over responsibility. Pumunta ko lang ng India, may pag-ganyan-ganyan. Oo. Sumanib sa akin si Mahatma Gandhi, partner. Marami tayong knowledge na natin dyan sa may baon. Oo. Pero yun, nag-iba kasi that people choose freedom. Kaya nga, di ba, partner, nung panahon natin, kailangan pag mag-asawa ka, may bahay ka na, di ba? Kailangan nakaipong ka, bumili ka ng bahay at lupa. At meron kang sasakyan. But people now opt for to rent out or mag-Uber at mag-Grab. At saka partner, yun nga, yung maraming mga couples ngayon, for some reason, siguro baka practical reasons or whatever, they'd rather not marry.
Totoo. May trial, para mas tanggap na ngayon yung live-in. Habits lang sila. 'Di ba? Parang ganon. Live-in lang. Oo, totoo. Alam mo, nagugulat ako sa mga bata. Talagang nag-a-abroad sila magjowa. Totoo. Alam mo, gagawin mo doon, magbabaraha. Freedom over responsibilities nga kasi. Diba? Mas gusto nila na ma-experience life fully nang hindi nakatali. Kasi nga, diba, ang tinuturo sa atin nung araw, bago mo ma-experience lahat yan, kinakailangan mag-asawa na kayo. Totoo. Diba? Before you have, dati pag sinasabing premarital sex, pre-premarital sex, Oo, ganon, laking diba? issue, diba? Laking issue. Baka mabuntis ka. Oo, totoo. Because of the, how they were raised. How they were raised. Oo, yun naman yung yung concept. Yun yung pinanggagalingan. To be fair naman po, again, dahil magkakaiba lang po tayo ng panahon na kinalakihan, it doesn't mean also na mali yung sa inyo at tama yung sa ngayon. Ang ibig sabihin lang, kailangan may room for compromise. At saka siguro, we're not talking about morality or whatever, Ang pinag-usapan lang natin dito, yung, siguro some other time pag-usapan natin yung morality. Differences sa mga opinion. Opinion, oo. Pinag-usapan lang natin dito yung mga nagiging cause. Correct. Na issues. Mga challenges, na mga magpa-partners. Correct. Ngayon nga, partner Di ba dati, mag-asawa, talaga ba mag-asawa kayo, kasal kayo as in sa simbahan? Ganon, di ba? Pag sinabi mag-asawa. Pero ngayon, pag sinasabi mag-asawa, mag-partner na mag-cohabit lang sila. As in mag-live-in lang. But again, ang asawa ko, ang tawag niya sa kanya, asawa ko, pero hindi pa sila talaga kasal. Pero ngayon, mas normalize partner, tawagin mo, partner ko. Ganon. Mas marami ako naririnig na partner ko ang tawag versus husband or wife. Ito pa, partner, bago mahuli ang lahat, religion. Totoo. May kinukwento ako sa'yo off-air kanina, partner, mag-asawa sila, pareho silang Katoliko. Correct. Gusto nila magkaanak, nagpa-work up sila sa doktor. Sabi ng babae, 2 years, 3 years, 4 years down the road, magpapabuntis lang ako sa'yo pag ito na ang relihiyon mo dahil ang buong pamilya ko, ito na ang relihiyon. Anong take mo doon? Sila nag-divorce. Nag-divorce sila. Ako, on a personal note, pero again, ako lang po to, inaangking ko po yung opinion ko. Nung nagpakasal kayo, hindi naman basis ang religion. Yung religion. Or it wasn't an issue. Hindi, nabanggit mo, di ba? Yung parang hindi sila nagkaanak, kaya ganun yung So, why make religion as an excuse? Para magkaroon ng anak. Oo, di ba? Yun lang naman yung take ko naman doon. Again, whatever they decide on, I feel it's more than that. Oo. Ako, on a personal note. Siguro, marami ng salasalabot. Oo. Marami ng external, what's salasalabot? Parang influences. Eto na naman. Okay. Ito pa, partner. Oo, na-tense ako doon. Bago pa mahuli ang lahat. Changes, partner, binanggit mo kanina. Yung changes. Hindi ba ka-adapt sa change? Oo. Ito yung part na even as you grow old kasi, every 7 years, partner, nag-iibang priority mo sa buhay. And wala naman makakapagsabi kasi on how life would be. Example, nangako kayo na magkasama kayo forever, dito lang yung gagawin yung trabaho, magka-opisina kayo, pero mahirap ang buhay. Naisip ng partner mo, mag-a-abroad lang siya. Mag-aaway kayo. O kaya naman, gusto mo na mag-abroad na siya, ayaw naman niya. Exactly. O, diba? Or ano pa ba yung nababago? Dati nangarap kayo, titira kayo dito sa beach. Ayaw na niya kasi may opportunity dun sa Sa syudad. Nagbabago nga kasi. O kaya naman, pinag-usapan ninyo, hihiwalay kayo ng tirahan. Ayan, very yan. Controversial yan. Tirahan. Ngayon, mag-asawa na kayo because of the comfort at saka hindi nyo pala kaya. Dito muna kayo kay biyanan. Dami nag-aaway ng ganun. Ay, naku, oo. Nag-iwalay. It can never happen talaga yung dalawang reyna sa isang bahay. Totoo, partner. Even kahit sabi mo mag-ina kayo, ganun, there will be clash. Maiipit yung isa sa iyo. Ako ang konsepto ko lang naman if you decide to get married or to be together, give yourself enough respect to own the space that you're in. Yun ang doon. Dalawa naman kayo nagtatrabaho, di ba? Yun ang take doon. Partnership, relationship, marriage, it takes two to tango. To make it work, kinakailangan parehas din kayong magtrabaho. Hindi ako naniniwala na kailangan may submissive po sa relationship. Dapat co-equal kayo. Equal. At dahil dyan, papaalam na kami, partner.
equal ang pagmamahal ko sa inyo lahat. So, it's so nice to be here again, partner. Ayan, marami pa tayong share. Yeah, marami pang i-share. Coach Mike Celis, hanapin niyo po. And Coach Princess Javier Castro, hanapin niyo kami Facebook and YouTube, TikTok. Yes. We're all over the world. Yeah. Thank you very much. Always remember, you're greatly loved and all is well in this world. Babalik kami next week again, alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Ito po si Miss P, Princess Javier Castro. Happy weekend!